Isang malaking lalaki ang may delikadong misyon, maningil ng utang sa isang gang boss. Para sa normal na tao, imposibleng magawa ito dahil kailangan niyang harapin ang mga siga para lang makuha ang pera. Pero si Taan ay hindi ordinaryong tao, may pambihirang lakas at husay siya sa laban kaya hindi nagtagal, natalo niya agad ang buong grupo. Siya si Taan, isang loan shark na nabubuhay na for hundreds of years, at ang kakaiba, lahat ng tao sa paligid niya ay tumatanda pero siya, hindi nagbabago. Bago nito, binisita ni Taan ang isang preso na si Jiangsu, ang taong may malaking utang sa kanya. Nagulat si Jiangsu at tinanong kung magkakilala sila. Kalma lang na nagpakilala si Taan bilang creditor niya. Natawa si Jiangsu, hindi makapaniwalang nasa kulungan na siya pero naniningil pa rin sa kanya si Taan. Pinuri pa niya ang dedication ng boss, pero hindi na ito pinansin ni Taan. Diretso niyang inilapag ang papel at ballpen sa mesa at pinilit si Jiangsu na bayaran ng utang na 2 billion, kung saan 1 billion doon ay interest. Natawa lang si Jiangsu at sinabing babayaran niya ito paglabas niya ng kulungan, o kaya raw ay jejebin niya ang Loan Shark Angel Group. Kahit sa banta ni Jiangsu, kalmado pa rin si Taan at sinabing ang grupo niya ay nagpapautang lang sa mga gangster at masasamang tao. Pag-alis niya, binigyan niya ng babala si Jiangsu na sa loob ng 100 years, wala pa siyang utang na hindi niya nakolekta. Doon napatigil si Jiangsu, napaisip kung paano nanatiling bata si Taan ng ganoon katagal. Pagkatapos noon, kinuha ni Taan ang phone niya at inutos na ipa-bail out si Jiangsu. Pero paglabas niya ng kulungan, tumawag ang pulis na si Moro. Nalaman na gusto palang mangutang ni Moro kay Taan dahil hirap daw siya sa buhay bilang pulis, pero halatang hindi naman totoo dahil may hawak siyang mga mamahaling gamit. Yun pala, gusto lang ni Moro bumili ng regalo para sa kapatid niyang si Mir, na nagtatrabaho bilang tour guide sa museum. Habang nagtuturo si Mir tungkol sa pinagmulan ng 12 zodiac animals na sumisimbolo sa kapangyarihan ng 12 gods, nandoon si Moro sa gilid, tahimik na nakangiti habang pinagmamasdan ito. Pagkatapos noon, binigyan ni Moro ng regalo ang kapatid niyang si Mir, pero mahinahon lang itong tumanggi dahil alam niyang pera iyon ni Taan. Pagkatapos, diretsahan ng tinanong ni Moro kung kailan siya babalik sa grupo, dahil 10 years na siyang nawala nang walang paliwanag. Tahimik lang si Mir at nagdahilan na busy siya, saka umalis kahit tawagin pa siya ng kapatid niya. Napabuntong hininga na lang si Moro at napaisip kung ano bang napanaginipan ni Mir kaya niya iniwan ang lahat. Samantala, sa isang Oriental Medicine Clinic, na sa labas ay parang normal na klinika pero sa totoo lang ay front lang ito ng mga ilegal na negosyo kabilang ang loan sharking service ng Angel Group. Isa sa mga tauhan dito ay si D, isang malaking lalaki pero mabait ang mukha. Abala siya sa pagtatype sa keyboard, gumagawa ng ads tungkol sa clinic that can cure all diseases. Kahit obvious na scam, marami pa ring naniniwala at nagpapa-check up. Sa therapy room naman, isang nakakakilabot na sigaw ang narinig habang si Dr. Bangwol, isang maliit na babae pero may bakal na kamay, ay nag-chiropractic neck adjustment na halos ikamatay ng pasyente. Natakot ang mga naghihintay sa labas at nagsitakbuhan, pero hindi nila inasahan na yung pasyente pala ay gumaling at sobrang gaan ng pakiramdam. Nagpasalamat pa ito ng sobra at nangakong magdadala ng mga kamag-anak para magpagamot din. Bago ito umalis, pinaalalahanan ni Dee ang pasyente na umiwas sa mamantikang pagkain at huwag kakain ng pork dahil sobrang adorable daw ng mga baboy para sa kanya. Samantala, naghahanda naman ang grupo ng Angel Group para maningil ng utang. Isa sa mga miyembro, si Juan, isang matalinong binata, ay nagboluntaryong mauna. Kasama niya sina Mansok at G-Duel, parehong handa na sa aksyon. Tumalon si Wang sa railing at maingat na pinagmasdan ang paligid hanggang makita nila ang target, isang gambling boss na nagtatago sa lungga nito. Ayon sa mga chismis, kahit tumakas pa raw sa abroad ang mga may utang sa grupo, siguradong mahahanap pa rin sila. Kaya naglagay ng mga bantay ang gambling boss para mag-ingat. Akala ni Wang siya ang mauuna, pero bago pa siya gumalaw, sina Mansok at Jidel ay natapos na agad ang laban. Sinamantala nila ang gulo habang nag-aaway ang mga sugarol, at gumalaw si Mansok na parang hangin. Pinabagsak ang mga bantay gamit ang napakalakas niyang puwersa. Pagkatapos noon, pumasok ng malamig at kalmado ang tatlo sa hideout ng kalaban habang ang kasamahan nilang si Gol ang naka-assign mag-monitor ng security system. Agad namang napansin ng casino boss na may kakaiba ng nangyayari kaya dali-dali nitong tinipon ang mga mahalagang gamit para tumakas. Pero kahit marami siyang tauhan, wala silang laban sa tatlong ito. Isa-isa silang pinabagsak ng mga angels ng napakadali. Nang akala ng debtor ay nakatakas na siya, bigla siyang bumangga sa malaking tiyan ni Donnie. At bago pa siya makaganti, sinipa agad ni Mansok ang panga niya, at sa isang sigaw lang ay nawalan na siya ng malay. Sa ganitong paraan, natapos agad ang kanilang debt collection mission. Samantala,
Pagkatapos makalaya sa kulungan, nagdaos ng party si Jiang So kasama ang mga tauhan niya bilang selebrasyon. Ipinagyabang pa niya ang misteryosong taong nagpabail sa kanya, akala niya ay swerte lang. Pero biglang tumunog ang phone niya, si Taan ang tumawag at sinabing siya mismo ang naging guarantor ni Jiang So. Natawa lang si Jiang So at binaba ang tawag, tapos agad niyang inutusan ang mga tauhan niya na maghanda para sa laban-laban sa mga creditor. Ang hindi niya alam, si Taan ay hindi basta-bastang naniningil ng utang. Nang dumating si Taan sa teritoryo ni Jiang So, wala siyang dalang kahit anong sandata, handa siyang lumaban gamit lang ang kamao niya. Habang rumaragasa ang mga goons na parang gutom na lobo, sinasalubong ni Taan ang bawat isa ng malalakas na suntok sa mukha. Kahit may hawak silang baseball bats, wala silang nagawa sa bilis at lakas ng mga atake ni Taan. Sa loob lang ng ilang minuto, bagsak na lahat ng tauhan ni Jiang So sa sahig. Kitang-kita ni Jiang So ang nangyari at natakot siya ng husto. Alam niyang wala siyang laban, kaya binuksan niya ang safe at sinubukang tumakas dala ang pera. Pero biglang sumulpot si Taan sa harapan niya, napakapit si Jiang So sa kamao niya at huminga ng malalim, pero imbes na lumaban, ibinalik niya lahat ng pera at mga asset kay Taan. Kahit ganun, nanatiling malamig ang mukha ni Taan habang lumapit siya at tinaas ang kamay niya papunta kay Jiang So. Pero yun pala, nangangati lang siya sa ulo kaya nagkamot lang si Taan. Nang makuha na ni Taan lahat ng ari-arian ni Jiang So, pati ang relo nito, napilitan na lang si Jiang So na pirmahan ang debt repayment paper kahit labag sa loob niya. Pero kahit ganun, hindi pa rin sapat ang kabuuang halaga para mabayaran ang utang, kaya kinuha pa ni Taan ang kotse nito. Ang mga tauhang kanina lang ay mayayabang, ngayon ay napayuko at nagsorry sa creditor. Walang nakakatakas sa Angel Group, dahil ang grupong ito ay binubuo ng mga taong may pambihirang kakayahan. Para mas maintindihan kung saan nagsimula ang Angel Group, kailangang balikan ng libu-libong taon na ang nakalipas. Noon, ang mundo ay balot pa ng kadiliman, pero isang bagong enerhiya ang ipinanganak, light. Mula sa liwanag na iyon, nabuo ang mga buhay na nilalang at unti-unting napuno ang dating madilim na kalawakan. Hanggang sa ipinadala ng God of Light sa mundo ang 12 zodiac animals, na sumisimbolo sa kapangyarihan ng 12 gods, upang likhain ang isang mas maayos at balanseng mundo. Simula noon, sinamba ng mga tao ang God of Light bilang creator, at mabilis na umunlad ang mundo. Pero habang lumalawak ang kapangyarihan ng liwanag, unti-unti namang lumiit ang saklaw ng kadiliman. Hindi ito matanggap ng darkness, kaya lumikha sila ng mga demons para agawin muli ang mundo. Ngunit dahil sa misyon at kapangyarihan mula sa God of Light, nakipaglaban ang 12 angels sa mga demonyo sa napakaraming matitinding labanan para protektahan ang sangkatauhan. Sa huli, dahil sa kanilang dakilang sakripisyo, natalo nila ang mga demonyo, at may ilang anghel na isinakripisyo pa ang buhay at kapangyarihan upang tuluyang masil ang kasamaan. Dahil dito, muling nagbalik ang kapayapaan sa mundo. Paglipas ng panahon, pinili ng mga natitirang gods na mamuhay na parang normal na tao, at para mabuhay, kailangan din nilang maghanap buhay. Dito nabuo ang Taan Oriental Medicine Clinic, na kilala rin bilang Angel Group. Sa kasalukuyan, matapos ang trabaho, hindi agad umuwi si Taan at dumiretso muna sa isang sidewalk restaurant, kung saan abala ang isang matandang babae na si Lola Jong sa pag-aayos ng kanyang pwesto. Nang makita niya si Taan, masaya siyang niyakap ito, tuwang-tuwa na muli niya itong nakita. Sa pagkakataong iyon, ang karaniwang seryosong si Taan ay naging malambing. Si Lola Jumon lamang ang tanging nakakaalam na si Taan ay ang Tiger God. Naalala pa niya noong bata pa siya, nang binubuli ng mga siga ang pamilya nila, si Taan mismo ang lumitaw bilang guardian deity ng buong palengke. Pero nang makita ni Gomson ang medyo chubby na itsura ni Taan, napangiti siya at biro pang sinabihan itong magpapayat. Ngumiti lang si Taan at sagot niya, nagpa-practice na ako for 5,000 years pero wala pa ring resulta. Sabay sabi pa niya na masyado na siyang matagal na bubuhay at unti-unti na siyang nanghihina. Pagkarinig nito, pinaalalahanan siya ni Lola Gomson na dapat mabuhay pa siya ng matagal para patuloy na maprotektahan ang mga mabubuting tao. Pero kalmado lang nasagot ni Taan na matagal na niyang tinalikuran ang tungkuling protektahan ng mga tao. Napangiti ng malungkot si Lola, dahil alam niyang marami sa mga tao ay makasarili at walang utang na loob. Pero naniniwala pa rin siya na may mga tunay na mabubuting tao na kailangan pa rin ng proteksyon ni Taan. Sa huli, pinayuhan niya itong hanapin naman ang sarili niyang kaligayahan. Napangiti si Taan at biro pang pinisil ang pisngi ni Lola. Bago siya umalis, gusto sana niyang bigyan ng pera si Gomson, pero mahinahon itong tumanggi. Bigla namang may isang matandang lalaki sa tabi nila na akala'y ginugulo ni Taan si Lola, kaya inambihan siya ng payong at sinigawan pa dahil sa akala niyang bastos ang asal ni Taan. Pero agad na nakilala ni Taan ang matanda, siya pala si Manbok,
ang batang dating laging nagwi-wet the bed noon. Pagkalipas ng ilang segundo, nakilala rin ni Manbok si Uncle Taan, at tuwang-tuwa siyang niyakap ito. Namangha siya kung bakit hanggang ngayon ay mukha pa ring bata si Taan. Samantala, sa police office, isang balitang pang-agham ang agad nakaagaw ng atensyon ni Moro. Sa isang redevelopment site, nakadiskubre ang mga archaeologists ng mga relics mula pa sa Stone Age sa ilalim ng lawa. Pero ang nakapagtataka, may nakita silang kakaibang mga mineral na hindi matukoy ang edad at naglalabas ng hindi maipaliwanag na energy fluctuations na hindi kayang sukatin ng kahit anong machine. Dahil dito, naging mainit na paksa ito sa buong akademikong mundo. Habang nangyayari ito, sa isang malayong kuweba, isang grupo ng mga taong nakaitim na robe ang nagsasagawa ng isang ancient ritual. Pagkatapos lumabas ang kakaibang enerhiya, agad bumalik ang mga tauhan para i-report sa kanilang leader na natagpuan na nila si Ogi. Samantala, nakauwi na si Taan sa kanyang malaking vilya, bitbit ang bag ng pagkain na binili niya mula sa tindahan ni Lola Gomson. Tahimik pa ang bahay dahil hindi pa nakakauwi ang mga tauhan niya. Inilapag niya ang pagkain sa mesa at naglakad papunta sa isang hidden wall. Pagdampi pa lang ng kamay niya, biglang bumukas ang lihim na kwarto, at sa loob nito, may nakatagong napakalaking yaman na kahit 3 henerasyon ng mga tagapagmana ni Taan ay hindi kayang ubusin sa madilim na kuweba. Nagsimula na ang huling bahagi ng ritual. Nagtipon-tipon ang lahat ng mga nakaitim na kasapi, at mula sa gitna ng apoy, lumitaw ang isang nilalang na may pulang mata na parang nagliliyab at may malalaking black wings sa likod. Siya si Ugi, ang muling isinilang na demonyo. Samantala, si Taan ay tahimik na nagmumuni-muni, iniisip ang mga sinabi ni Lola Gomson. Unti-unting bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan, at doon unti-unting nalaman kung bakit ayaw na niyang protektahan ang mga tao. Noon, namuhay ang mga gods bilang mga normal na tao para makihalubilo sa mundo. Maayos naman ang lahat hanggang sa araw na naglakad-lakad sina Taan at Mir sa palengke. Doon nila nadatnan ng isang fog na inaapi ang mga taga-nayon, sinasaktan ang mga tao at sinusubukang dukutin ang mga inosenteng babae para gawing alipin. Galit na sinabi ni Taan kay Mir na manatili sa pwesto niya habang siya naman ang baalang parusahan ang mga hayop na iyon. Sa ilang malalakas na suntok lang, napaurong niya agad ang mga siga. Nang tangkain pa siyang saksakin ng 2 tauhan mula sa likod, agad gumamit ng ability si Mir para pigilan sila. Namangha ang mga taga-nayon nang makita ang kapangyarihan ni Mir, isang malakas na hangin ang lumabas mula sa kanyang kamay na halos ikatambo ng lahat. Sa sobrang takot, lumuhad ang pinuno ng mga siga at nagmakaawang patawarin sila. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, nagpunta ang mga taga-nayon sa bahay ni Taan, dala ang masasarap na pagkain at alak bilang pasasalamat. Sabi nila, kaunting token lang ito ng aming taos-pusong pasasalamat. Ngunit pagkakain nila, bigla silang nawalan ng malay. Pagkagising ni Taan, labis siyang nagulat at natakot. Sa labas, sinunog ng mga taga-nayon si Mir ng buhay. Yun pala, dahil nakita nilang ginamit ni Mir ang kapangyarihan niya, inakala nilang isa siyang witch. Kumalat ang chismis na si Mir ay isang demonyo na bumaba sa mundo para mangakit at pumatay. Nilagyan nila ng laso ng alak upang patayin si Taan at si Mir, at nang mawalan sila ng malay, walang awa nilang sinunog si Mir. Buti na lang, dumating si Taan sa oras at hinayla palabas si Mir habang nagsitakbuhan ng mga taksil na taga-nayon sa takot. Doon tuluyang naunawaan ni Taan ang tunay na kalikasan ng tao, na kahit ilang libong taon na ang lumipas, nananatili silang handang tumalikod, magtaksil, at gantihan ng kasamaan ang kabutihan. Kaya simula noon, ipinangako ni Taan na hindi na siya muling makikialam sa mundo ng tao. Pero ngayon, kahit pilit niyang itinatago, ramdam niyang muling nagugulo ang puso niya. Nalilito si Taan kung dapat pa ba niyang ipagpatuloy ang misyon niya bilang isang angel, o tuluyan na niyang talikuran ito. Samantala, sa madilim na kuweba, matagumpay nang natapos ang evil ritual. Lumitaw ang demonyong si Ugi, may malalaking pakpak at nagliliyab na mga mata, na nagdulot ng matinding takot sa lahat ng naroon. Masayang-masaya naman ang pinuno ng kulto na si Simmen, ipinagyabang niyang matagal na niyang hinahanap si Ugi, libu-libong taon daw siyang naghintay at ginugol ang buong lakas niya para muling gisingin ang God of Darkness. Ngunit nang subukan ni Simmen na gamitin ang kapangyarihan ni Ugi para labanan ang The 12, bigla siyang sinakal ng demonyo. Ipinakita ni Ugi sa kanya kung sino talaga ang totoong pinuno. Kinabukasan, parang walang nangyari, tahimik lang ang mundo na tila walang nakaambang panganib. Maagang nag-jogging sina Doni, Mansok, at Kongji, pero sa totoo lang, 2 babae lang ang nakatapos ng takbo dahil mabilis sumuko si Di sa pagod. Habang tumatakbo, pinaalalahanan ni Mansok si Kongji na iwan sa bahay ang stone bracelet dahil nakakaabala ito sa pagtakbo, at isa pa, hindi na raw delikado ang nakapirming demonyo.
Pero tumanggi si Kongji, sabi niya, matagal na niyang suot iyon at parang talisman na nagdadala ng swerte, kaya hindi niya kayang iwan. Pagbalik naman ni Donnie, agad siyang naghanda ng masarap na pagkain para sa sarili at nagbasa ng kanyang horoscope, na nagsasabing malas daw ang araw na iyon at posibleng magkaroon siya ng away. At hindi nga nagtagal, nangyari agad, isang aso ang tahol ng tahol sa kanya. Dahil kaya niyang intindihin ang mga hayop, narinig niyang tinawag siyang baboy, kaya bigla siyang nagalit at tumayo para turuan ng leksyon ang tuta. Pero dahil abala ang amo ng aso at naka-headphones, hindi niya alam ang nangyayari. Mabuti na lang, dumating sa oras ang mga kasamahan ni Donnie at pinigilan siya, kung hindi, lagot na sana ang aso. Kilala si Donnie bilang Big Eater, pero kapag may pamuna sa itsura niya, agad siyang nagiging mainitan ng ulo. Samantala, sa kabilang banda, nagsimula nang gumalaw si Ugi. Tahimik niyang inoobserbahan ang mundo ng mga tao sa modernong panahon. Sa gitna ng kalsada, nagkasalubong sina Ugi at Mir, ngunit sa isang iglap, nawala silang pareho sa gitna ng karamihan. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga lumang alaala, libu-libong taon na ang nakalipas mula nang maglaban si Ugi at ang 12 Angels sa isang digmaan para sa kaligtasan ng mundo, at tanging sa sakripisyo ng mga Diyos nila na nasil si Ugi noon. Si Alwi ay nagkasala dahil sinuwi niya ang Diyos at binalak na sirain ang mundo. Dahil doon, siya ay ikinulong magpakailanman sa likod ng Gates of Hell. Samantala, masayang nagsasalo-salo ang The 12, kumakain at nagiinuman, maliban kina Taan at Mir na wala roon. Halata na talagang nakisama na sila sa pamumuhay ng mga tao, mula sa ugali hanggang sa iniisip. Si Bangwol naman ay tuwang-tuwa habang ipinapakita ang bago niyang citizen ID card, at nagbiro pa na kung may magkomento tungkol sa pangit niyang ID photo, tiyak daw na lalasunin niya ito. Pagkatapos noon, inilabas nila ang mga lumang larawan nila noong sinaunang panahon, sabay tuksuhan at baliktanaw sa nakaraan. Sa kabilang banda, imbes na makisaya sa kanila, mag-isa lang si Mir sa bar. Patuloy pa rin siyang ginugulo ng bangungot tungkol sa isang lalaking walang mukha sa madilim na kuweba, kahit likod lang nito ang nakikita niya, ramdam niya ang matinding takot sa kanyang panaginip. Habang umiinom siya, may isang lalaking lasing na lumapit at tinangkang manligaw, pero hindi siya pinansin ni Mir. Isa pang lalaki ang sumunod at nang ulit, kaya nainis na si Mir, tumayo, at sinapak ang dalawa bago umalis. Sa ibang lugar naman, nakaupo si Ogwi sa mataas na gusali, pinagmamasdan ng modernong mundo. Kahit 1,000 years pa lang siyang nakasil, nagulat siya kung gaano nakalayo ang narating ng sangkatauhan. Tinanong niya si Simmen, Salmon, kung ano ang ginawa nito sa lahat ng panahong iyon, at sinisipan niya ito dahil hinayaan daw nitong umunlad ang mundo ng ganito. Ipinaliwanag ni Simmen na mula nang magsara ang Gates of Hell, nawala na ang kanyang kapangyarihan. Kaya nanahimik siya sa mahabang panahon, tanging layunin ay hanapin si Ogwi, dahil siya lang daw ang may kakayahang labanan ng mga angel at gawing impyerno ang mundo. Nilapitan ni Simmen si Ogwi gamit ang matatamis na salita at ipinangakong tutulungan niya itong palakasin pa ang kanyang kapangyarihan. Ayon kay Simmen, naramdaman daw ni Ogwi ang energy ni Hiei, at noong araw na namatay si Hiei, iniwan nito ang 3 Soul Stones. Kapag nakolekta ang 3 at nailipat sa Dragon Soul, magiging tagapamagitan ito ng energy ng mga angel at ng mga demonyo, at doon muling may babalik ni Ogwi ang daman at power ni Hiei. Pero sa totoo lang, matalino at tuso si Simmen, dahil ang tunay niyang hangarin ay immortality para sa sarili. Kaya kahit pumayag si Ogwi na makipag-alyansa, malamig niyang binalaan si Simmen, na oras na siya'y magtaksil, ihihiwalay niya ang ulo nito sa katawan. Pagkatapos noon, ibinuka ni Ogwi ang kanyang malalaking itim na pakpak at naglaho sa dilim ng gabi. Kinabukasan ng umaga, kumain ng fried chicken ng grupo ng The 12, pero wala roon si Leader Taan dahil abala siya sa paniningil ng utang sa may-ari ng isang car shop. Kahit isa siyang creditor, mabait at maawain pa rin si Taan, kaya iniwan pa niya ng kaunting pocket money ang mga may utang. Kung nakinig lang sana sila kay Taan, hindi sana sila nabugbog. Pagkatapos, sumakay si Taan sa sasakyan para uminom ng gamot, pero napansin niyang wala na siyang pills. Wala siyang nagawa kundi tawagan ng doktor para magpa-appointment at humingi ng bagong race ATA. Kamakailan lang kasi, madalas na siyang makaramdam ng chest pain at hirap sa paghinga, mukhang bumabagsak na ang kalusugan niya at hindi na yung-effect ang treatment. Habang nagyayabang pa ang doktor tungkol sa kanyang galing, nainis si Taan kaya ipinasok niya ng marahasang bungkus ng pera sa bulsa ng doktor para lang tumigil ito. Ang gusto lang ni Taan ngayon ay makatulog ng payapa at magkaroon ng gamot para kahit papano ay makayanan pa ang sakit. Samantala, sa kampo ng mga kalaban, abala sila sa pagpaplano kung paano aalisin si Ogwi. Sa una, ginising nila ito para gamitin laban sa mga angel, pero hindi ganoon kadaling utusan si Ogwi.
Binalaan pa niya ang grupo na pag nagmatigas sila, pagdudurog-dugurin niya ang mga ito. Ngunit tanging si Ogui lang ang may kakayahang hanapin ang 3 Soul Stones. Kapag hindi muling nabuksan ang Gates of Hell, mamamatay din ang mga tagasunod ni Simmen. Kaya agad niyang binago ang plano, naglipat siya ng dark energy sa kanyang mga tauhan kaya nagbago ang kulay ng kanilang mga mata. Pagkatapos noon, sabay-sabay silang umalis ng hideout. Sa parehong oras, nagliwanag ang mga necklace ng Moropolis at ng lahat ng angels, hudyat na muling nagising ang mga masasamang espiritu matapos ang 1,000 taon. Naguluhan ang lahat dahil sealed na ngayon ang kanilang divine power kasabay ng kapangyarihan ng demonyo. Paano nila lalabanan ang kasamaan kung wala silang lakas? Dahil sa kaguluhan, nagmadali silang tawagan si Taan, pero hindi niya sinasagot ang telepono. Dahil emergency, napilitan silang maghati-hati ng gawain para agad kumilos. Samantala, si Simmen ay nagpatuloy sa ritual, nagpatak siya ng dugo sa mangkok ng tubig habang minamanmanan ang lahat gamit ang magic prism. Sa kabilang banda naman, sinusubukan ng Moropolis na makontak si Mir, pero bigo silang makuha ito. Kasi noong oras na iyon, abala si Mir sa pakikipagkita sa mga kasamahan niya sa museum. Pagkatapos ng trabaho, habang papauwi na siya, bigla niyang naramdaman na may taong sumusunod sa kanya. Lahat ng nangyayari ay nakikita ni Simmen gamit ang magic bowl of water. Dito, nagsimula na ang matinding labanan sa pagitan ng The 12 at ng mga evil spirits. Ang mga kalaban ay parang mga puppet na kontrolado ng napakalakas na enerhiya, galit, walang kapaguran, at parang walang takot mamatay. Samantalang ang mga The 12, nawalan na ng kanilang kapangyarihan at ngayoy mga ordinaryong tao na lang. Kahit gaano pa sila kagaling sa martial arts, hindi nila matapatan ng mga demonyo. Isa-isa silang napapaligiran at sugatan, pero pilit pa rin silang lumalaban hanggang sa huli. Samantala, bumalik si Taan sa opisina ngunit hindi niya nadatnan ang mga kasama niya. Nang makita niya ang glowing stone, agad niyang naunawaan na bumangon na muli ang mga demonyo. Sa garage, tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan, at kahit si Mansok, na may pinakamagaling na martial arts, ay nalalamangan na. Halos maubos na ang lakas ng buong grupo, at mukhang hindi na nila kakayanin. Kitang-kita rin nila na ang pangunahing target ng mga kalaban ay si Mir, kaya kahit sugatan, pilit pa rin nilang pinoprotektahan ito. Sa kabilang banda, dumating naman si Bangwol sa opisina ni Taan, at kapwa silang nag-aalala para sa kanilang mga kasamahan. Samantala, nakatayo sa rooftop si Ogui, at nang mamula ang kanyang mga mata, naramdaman din niya ang muling pagbangon ng kadiliman. Habang patuloy na nanghihina ang The 12, buti na lang dumating sa oras ang Moropolis. Agad hinugot ni Merak ang kanyang powerful staff at pinatumba ang mga kultista. Nang makita niyang lumalala ang sitwasyon, sumigaw si Merak sa lahat na umatras agad. Pagkasabi nito, agad siyang nag-cast ng spell na nagpahinto sa mga kultista. Sinamantala ito ng grupo para magtulungan at umatras. Samantala, sa kabilang gusali, si Ogui ay nakamasid pa rin sa rooftop. Kahit 10 kilometro ang layo, malinaw niyang nakikita ang lahat ng nangyayari sa basement parking. Napaungol siya, matagal-tagal na rin mula nang huli kong makita ang mga dating kakilala. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon, napansin ni Simmen na humihina ang kapangyarihan ng kanyang mga tauhan. Kaya ginamit niya ang spirit possession technique para ma-unseal muli ang mga ito. Dahil sa isang pagkakamali, biglang inatake ni Simmen si Merak, halos mapatay ito sa pagkakasakal. Buti na lang, mabilis na rumesponde si Wanson, umatake at nailigtas si Merak bago pa siya tuluyang mapahamak. Pagkatapos noon, itinarak ni Moro ang kanyang staff sa lupa at ginamit ang buong lakas para kontrahin ang mga kalaban, pero mabilis na gumamit si Simmen ng summon ng magic para mailigtas at mailipat ang kanyang mga tauhan. Bago tuluyang mawala ang aura ng mga ito, nagawa pang hawakan ni Moro at maramdaman ang pinagmumulan ng evil power. Laking gulat niya nang malaman na ang buong cult ay kontrolado mismo ni Simmen. Dahil dito, nagsimulang kabahan ang mga kasamahan nila, nagtatanong kung totoo bang muling nabuhay ang mga ancient demons. Ramdam ng bawat isa ang pamilyar na evil aura sa paligid. Upang hindi na mag-alala ang lahat, sinubukan ni Moro na panatilihin ang katahimikan at sinabing siya na ang mag-iimbestiga pa. Pinayuhan niya ang grupo na umuwi muna para magpahinga at magpagaling. Samantala, si Taan ay labis na naiinis dahil hindi niya makontak ang kanyang mga kasamahan. Nang makita niyang sugatan ang mga ito, naramdaman niyang galit at sakit sa puso. Pagkatapos noon, tinawag siya ni Moro sa isang private room para pag-usapan ang sitwasyon. Si Bangwol, na isang traditional Chinese medicine doctor, ay abala sa pangungulekta ng mga rare herbs para makatulong sa paggaling ng kanyang mga kasamahan. Habang nagpa-ultrasound si Mir sa kanyang pulso at walang nakitang problema, nagpaalam itong umalis muna.
Samantala, sinamantala naman ng mapilyong si Joel ang pagkakataon para pumasok sa medicine warehouse. Habang nag-iikot, nakakuha siya ng mga tuyong halamang akala niya ay masarap ipare sa alak. Pero nang tikman niya ito, bigla siyang nalason at bumula ang bibig. Sa kabilang sulok, si Donnie na may malaking tiyan ay sumasailalim sa steam treatment, pero dahil sobrang lakas ng hinga niya, natalsikan at pumutok ang baso ng tubig. Si Watson naman, dahil sa pagiging curious, nilaro ang massage machine at nakakuryente, dahilan para ma-deform ang mukha niya. Sa harap ng mga pasaway na pasyente, napahawak na lang sa noo si Dr. Banghul dahil wala na siyang magawa. Biglang dumating si Taan at Moro para kamustahin ang kalagayan ng lahat, ngunit pareho silang nag-aalala kung saan nanggagaling ang mga evil cults. Alam nilang nang magsara ang gates of hell, sabay na nasil ang kapangyarihan ng light at darkness. At ngayong mga ordinaryong tao na lang sila, tiyak na mamamatay sila kapag lumaban sa mga demonyong napalaya. Kahit nalilito at takot ang lahat, nagpasya pa rin silang ipaglaban ang sangkatauhan, pero si Taan, sa loob-loob niya, hindi pa rin makalimot sa lumang galit at sugat ng nakaraan. Iniisip ni Taan na ang mga tao ay makasarili at hindi karapat-dapat protektahan, kaya ayaw na niyang ipagtanggol ang sangkatauhan. Ang gusto na lang niya ay maprotektahan ang kanyang mga miyembro. Pero agad na tumutol si Kanji, pinayuhan niya ang kanilang leader na baguhin ang isip nito. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa grupo tungkol sa kanilang misyon, kung dapat pa ba nilang ipaglaban ang mga tao o hindi. Para maibsan ang tensyon, nagsalita si Moro at inaya si Watson na uminom muna at mag-usap ng mas kalmado. Alam ng lahat na si Taan ay hindi naman talaga masamang tao, malamig lang sa labas pero mainit ang puso. Si Kung Ji naman ang pinaka may malasakit sa mga tao, kaya matindi ang kagustuhan niyang ipagtanggol ang mga ito. Dito, pabirong sinabi ni Moro na si Taan ay mukhang seryoso lang, pero sa totoo lang, siya rin mismo ang gusto makahanap ng paraan tungkol sa reincarnation ng evil spirit, takot lang siyang aminin. Dahil doon, iminungkahi ni Moro na si Watson na lang ang maging kinatawan ni Taan para imbestigahan ang muling pagkabuhay ng demonyo. Samantala, tahimik na binuksan ni Taan, ang Tiger God, ang isang lihim na pintuan papunta sa dating libingan ng mga anghel. Dati, 12 silang Diyos, pero matapos ang isang matinding labanan, 4 sa kanila ang nasawi. Noon, ginamit ni Moro ang kanyang staff para gawing bato ang mga katawan ng mga kasamahan, upang manatiling buo ang kanilang anyo magpakailanman. Labis ang kalungkutan ng lahat, lalo na ni Taan, dahil bilang leader, naramdaman niya ang matinding pagkakasala na hindi niya naprotektahan ang kanyang mga kasama. Kaya ngayon, ayaw na niyang may mawala pa sa kanila. Bigla namang lumitaw si Moro, dala ang mahalagang balita, na ang nagpabuhay sa demonyo ay si Simmen. Pinayuhan niya si Taan na tandaan na ang mga anghel ay isinilang upang protektahan ang sangkatauhan, ngunit kahit anong pakiusap ni Moro, matigas pa rin si Taan, at sinabi niyang gusto lang niyang iligtas ang The 12. Gayunpaman, sa kaloob-looban ni Taan, nag-aalala pa rin siya sa mga tao. Nagdala siya ng malaking halaga ng pera sa sidewalk shop upang bilhin muli ang pwesto ng matandang mag-asawa, sabay binalaan sila na umalis na dahil may paparating na panganib. Sa kabilang banda, nagpasya si Mir na bumalik na sa grupo upang tumulong sa kanilang laban. Kinabukasan, habang nagja-jogging si Kanji, patuloy pa rin niyang iniisip ang pagtatalo nila ni Kuya Taan, umaasang balang araw, si Taan pa rin ang magiging gabay at tagapagtanggol nila, habang sila naman ang tutulong ipagtanggol ang sangkatauhan. Samantala, si Wanong ay may dalang demon detector at naglalakad kung saan-saan para maghanap ng bakas ng demonyo. Nang pindutin niya ang switch, naging berde ang paligid sa screen, at kung may kakaiba, lalabas ang orange na tuldok. Niloko pa niya si G-Doll at sinabing sasali siya sa drug raid, pero ang totoo, gumagala lang siya sa gubat. Ilang oras siyang naglakad pero wala pa ring lumabas na orange dot. Sa bahay naman, si Dr. Banghul ay nag-eensayo ng archery at ginawang shield si D, dahilan para matakot si Donnie at halos maiihi sa sobrang kaba. Buti na lang magaling si Banghul, kung hindi baka naging barbecue stick na si D. Habang nangyayari ito, dumating ang Moro Police sa National Research Institute matapos i-report ang pagnanakaw ng isang artifact, isang itim na bato lang ang nawala, wala nang iba. Sa oras na iyon, tumawag si Watson para magreklamo na buong araw na siyang nag-iikot pero wala pa ring bakas ng masamang espiritu. Pinayuhan siya ni Moro na magpursige dahil doon unang lumitaw ang demonyo noon at kung gusto niyang maging kapalit ni Taan bilang leader, kailangan niyang magpakasipag. Gaman ang loob ni Watson at ipinagpatuloy niya ang misyon, at pareho nilang itinago ang lihim na ito sa ibang miyembro ng The 12. Samantala, bumalik kay Taan ang matandang mag-asawang Gumson dala ang pera at plane tickets na binigay nito, pero ayaw pa rin nilang umalis dahil mahal nila ang kanilang maliit na tindahan sa kalsada.
Nagsimulang alalahanin ni Lola Jameson ang nangyari mahigit 15 years ago, nang may mga siga na nang-aapi sa mga tindero sa palengke at sinisira ang mga pwesto. Nang malaman ito ng The 12, nakiusap ang grupo kay Taan na kumilos. Sa una ay ayaw ni Taan, pero sa huli ay hindi niya napigilan ang sarili at sa ilang mabilis na suntok lang, pinabagsak niya ang mga siga. Lubos na nagpasalamat ang pamilya ni Jameson kay Taan, at simula noon, hindi na nila iyon nakalimutan. Sa ilalim ng liwanag ng halo, lumitaw si Taan na parang isang Diyos dahil ang sidewalk stall ay ari-arian na iniwan ng kanyang ina. Si Jameson ay ayaw na ayaw itong itapon at umaasang patuloy pa ring poprotektahan ni Taan ang mga tao tulad noong nakaraan. Samantala, inimbitahan ng magkakapatid si Mir sa orphanage para sa charity work. Humingi ng tawad si Mir dahil matagal siyang nabuhay ng hiwalay sa grupo. Bigla siyang nakakita ng ilusyon kung saan ang mga kasamahan niya ay sugatan ng malubha, hudyat ng masamang mangyayari. Sa rooftop naman, hawak ni Ogie ang Blackstone na ninakaw niya mula sa museum. Ngayon, isa na lang ang kailangan niyang makuha para makamit ang ultimate power. Sa puntong ito, ipinakita rin ang pinagmulan ni Hiei. Libong taon na ang nakalipas, si Hiei ay isang batang laging sumusunod sa Tiger God na si Taan. Noong una, naiilang si Taan dahil hindi niya alam kung sino ang bata, hanggang ipinaliwanag ni Morrow na nilikha ito ng Diyos at may kapangyarihan ding tulad ng 12 angels, kaya madalas itong sumunod kay Taan. Kalaunan, ginampanan ni Hiei ang responsibilidad na protektahan ang mundo, at unti-unting naging malapit sila ni Taan. Sa paglipas ng panahon, itinuring ni Hiei si Taan bilang nakatatandang kapatid, at magkasama silang lumaban sa maraming digmaan para protektahan ang sangkatauhan. Balik sa kasalukuyan, nagtipon muli ang 12 sa communal house. Buong araw ginamit ni Dangol si Donnie bilang target, habang ang iba ay kakauwi lang mula sa orphanage. Si Wansan naman ay kara-rating lang matapos maghanap ng bakas ng demonyo sa gubat. Nagsalo-salo sila sa masarap na fried chicken para sa pagbabalik ni Mir. Matagal na ring hindi naging ganito kasaya ang grupo. Ibinahagi ni Gidal ang monthly bonus sa mga kasamahan dahil kahit mahaba ang buhay nila, kailangan pa rin nilang mamuhay gaya ng mga tao. Nagyabang pa si Wansan na kung may nangangailangan ng tulong, maaari siyang lapitan, patagang ipinapahiwatig na iniisip niyang palitan si Taan bilang leader. Dahil tahimik na muli ang paligid at walang demonyong gumagambala, panandali ang nakahinga ng maluwag ang lahat, hanggang sa biglang dumating ang Moro Police na gustong makausap si Taan ng pribado. Sa mga oras na ito, lasing na si Taan, madalas siyang magkaroon ng bangungot tungkol sa muling pagguho ng mundo, at sa tuwing nagigising siya, hindi pa rin niya maiwasan ang takot at pagkabigla. Pagkatapos noon, ipinakita ni Morrow kay Taan ang isang video clip mula sa security camera ng National Museum kung saan malinaw na nakuhanan si Ogie na pumasok at ninakaw ang Blackstone. Nang mahawakan ni Ogie ang Spirit Stone, agad itong nagliwanag, patunay na may mahiwagang koneksyon ng kapangyarihan sa pagitan niya at ng bato. Pinaghinalaan nila na si Simay nang gumising kay Ogie at nagutos dito para kunin ang mga bato. Kaya't kailangan nilang pigilan si Mir na makontak o mahulog sa kamay ng kalaban. Bukod dito, kailangan ding madaliin ng grupo ang paghahanap sa taguan ng Kalto, mas mabuting sila ang kumilos kaysa maghintay na umatake ang kalaban. Samantala, si Salmon na ngayoy matanda na, ay naaalala pa rin ang araw na winasak ni Taan, ang Tiger God, si Hiei. Noon, halos wala na siyang lakas at nakahandusay nang makita ang tatlong bato na iniwan ni Hiei. Lumitaw si Ogie at tinukso si Salmon na hindi pa ito nakangiti kailanman. Biro pa ni Ogie, kung tatawa lang daw ito, baka mapabilis pa ang pagkolekta ng 3 Spirit Stones. Kinagabihan, umakyat silang dalawa sa rooftop para magpahangin. Habang lumilipad ang mga uwak, ginamit ni Ogie ang kanyang pulang mga mata na kayang makakita hanggang libo-libong milya para hanapin ang kinaroroonan ng mga bato. Kinaumagahan naman, sa isang scrapyard, isang manggagawa ang hindi sinasadyang nakahukay ng kumikislap na bato. Ngunit bago pa niya ito masuri, dumating na ang mga kasapi ng Kalto. Nagkataon namang si Wansan ay nasa paligid ng lugar, at nang magpakita ng signal ang kanyang device, agad siyang tumakbo papunta sa lokasyon. Samantala, nag-eensayo ng laban sina Mansok at Mir. Itinaas ni Mir ang kamay at gumamit ng malakas na enerhiya na nagpahagis kay Mansok. Namangha si Mansok dahil lahat sila'y nawala na ang kapangyarihan, ngunit si Mir ay may taglay pa ring mahika. Hindi niya napigil ang humanga sa lakas ng Dragon God, at dahil dito, nakaramdam siya ng kapanatagan, kahit papaano, may isa pa ring may kakayahang lumaban. Pagkatapos ng laban, nag-relax sila sa pagkain ng ice cream. Sabi pa ni Mansok, kung palaging kasama nila si Moro, hindi na sila kailangang matakot sa mga demonyo, ngunit ang hindi niya alam, si Moro ay isa lamang ordinaryong tao na may hawak na mahiwagang baston.
Noong huli nilang hinarap ang grupo ng kasamaan, nagamit ni Mir ang halos lahat ng kanyang enerhiya. Sa ngayon, hindi pa rin alam ng 12 group ang tunay na pinagmulan at lawak ng mga demonyo. Nagtataka si Mansok kung ano ang panaginip na nagtulak kay Mir na iwan ang mga kasamahan at mamuhay ng mag-isa, ngunit nanahimik lang si Mir at tila hindi pa handang magsabi. Samantala, naging mas malapit na sina Donnie at Dr. Bangwul sa Oriental Medicine Clinic. Naghanda si Bangwul ng isang espesyal na halamang gamot na pansamantalang nagbibigay ng lakas laban sa mga demonyo, ngunit kapag nawala ang bisa nito, matinding sakit ng katawan ang kapalit. Nagdalawang isip pa si Donnie, pero dahil sa bango ng gamot, inilagay niya ito sa bulsa. Sa kabilang banda, ipinatawag ni Morrow ang grupo para sa isang pagpupulong. Doon, ibinunyag ni Morrow na si Salmon ang gumising kay Ogie. Hindi pa nila alam ang tunay na pakay ni Salmon, kaya tinawag ni Taan si Mir para kausapin. Tinanong niya kung may nakasalubong ba itong kakaiba nitong mga araw dahil malinaw na si Mir ang pakay ng Kalto. Upang masiguro ang kaligtasan ng lahat, nagpasya si Taan na siya mismo ang magsiyasat sa plano ng mga kalaban, habang inutusan si Mir na manatili muna sa bahay kasama ng iba. Napakapit si Mir nang maalala ang bangungot na paulit-ulit na gumugulo sa kanya. Sa panaginip, nakita niyang pumapasok siya sa isang madilim na kuweba at humaharap sa isang nilalang na naglalabas ng nakakatakot na aura, habang ang 12 group ay sugatan at naghihingalo. Natakot siya na baka dumating ang araw na maging pabigat siya sa mga kasamahan. Samantala, patuloy pa ring naglalakad si Wanong sa kagubatan, walang tigil sa paghahanap ng kutan ng mga demonyo. Matapos ang maghapong pagod, natunton niya ang kinaroroonan ng Kalto at palihim na sinundan ang mga ito. Nakita niyang pumasok sila sa isang lagusan at bigla na lang naglaho, malinaw na may lihim na hadlang o portal sa lugar na iyon. Sa kabilang banda, nakatitig si Taan sa pader na may mga simbolo ng zodiac habang bumabalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Naalala niya noon na pinakiusapan siya ni Mir na huwag patayin ang demonyo, ngunit dahil sa galit at tungkulin niyang protektahan ang sangkatauhan, napilitan siyang gawin ito. Habang nag-iisip si Taan, biglang dumating si Wanong at hingal na nagulat, natunton na raw niya ang taguan ni Samin at ng mga uwak. Kasabay nito, iminungkahi ni Wansong na dapat agad gumawa ng plano ang grupo bago pa mahuli ang lahat. Sa taguan ng mga kalaban, nagdiriwang sina Ogie at Black Crow matapos nilang makuha ang 2 Spirit Stones. Naniniwala sila na kapag nakuha nila ang huling bato at ang Dragon Soul na nasa katawan ni Mir, tuluyan nang mapapasa kanila ang ultimate power ni Hiei. Ngunit nag-aalala si Black Crow dahil laging nasa tabi ni Mir ang Tiger God para protektahan siya, kaya hindi magiging madali ang pagdakip sa kanya. Ibinunyag naman ni Salmon na nawala na ang lahat ng kapangyarihan ng 12 simula nang selyuhan nila ang Gates of Hell, at kahit si Taan ay may sariling kahinaan. Kinabukasan, palihim na naglakbay sina Taan at Marok para hanapin ang demonyo, hindi nila ito sinabi sa iba dahil ayaw ni Taan na madamay sa panganib ang mga kasamahan. Samantala, nalaman na ng Kalto ang kahinaan ng Tiger God at naghahanda na silang umatake sa mag-asawang Gamson. Nakatakip ang mga mukha at nagliliwanag ang mga mata, para silang mga mensahero ng kamatayan. Biglang nagliwanag ang bato, hudyat na kumikilos na ang demonyo. Agad na tumawag ang mga miyembro ng 12 kay Taan, hinihimok siyang pumunta sa street food stall. Ngunit habang papalapit na siya sa madilim na barrier, napilitan siyang bumalik para tumulong, at doon nalaman na lahat pala ay patibong ng Kalto upang mahulog sa trap ang mga anghel. Kawawa ang mag-asawa, pagod at halos mawalan ng lakas dahil sa kalupitan ng mga kalaban. Tinangkang iligtas ng matanda ang kanyang asawa pero sa isang iglap lang ng kamay ng demonyo, agad siyang bumagsak at nawalan ng malay. Dahil doon, nakatakas si Aling Gamson at tumakbo papunta sa train station habang umiiyak at humihingi ng tulong, ngunit walang sino mang tumugon sa kanyang sigaw. Patuloy siyang hinabol ng Kalto, desperadong hindi siya pakakawalan. Sa takot, nagtago siya sa restroom at taimtim na nanalangin na sana ay mailigtas siya. Kakakuha pa lang niya ng cellphone para tumawag ng pulis nang biglang marinig niyang sinira ng Kalto ang pinto at pumasok. Nang inig siya sa takot, halos hindi makahinga. Sa labas naman, dumating si Tyson sa oras para sagipin ang matanda, at nang malaman niyang nasa train station si Gamson, agad siyang nagtungo roon. Sa pinakadelikadong sandali, dumating si Tyson, eksaktong oras para iligtas siya. Inutusan ni Tyson si Moro na ilayo si Johnson mula sa pinangyarihan habang siya naman ang haharap sa mga kasapi ng Kalto. Ngunit bago pa sila makaalis, napalibutan na sina Moro at ang matandang babae ng mga kalaban na parang mga langgam na sabay-sabay umatake, hindi sila binigyan ng pagkakataong makatakas. Sa kabutihang palad, dumating ang 12 upang buksan ang daan at tulungan ang mga kasamahan nila. Sina Mansok at Donnie ang unang sumugod para harangin ang mga kalaban, ngunit mabilis din silang natalo.
Dahil sa dami ng mga kaaway at sa kawalan ng kanilang angelic powers, hirap silang makalaban. Isa sa kanila ang nagpasya na manatili upang makipaglaban kasama sina Mansok at Donnie, habang ang iba ay tumuloy upang sundan sina Gumson. Lumabas na lahat ng ito ay plano ni Salmon, sinadya niyang hatiin ang 12 upang madaling mahuli si Mir. Pinangunahan ni Sam Ine ang kanyang mga tauhan, binasag ang barrier, at umatake na parang gutom na tigre. Sa oras na iyon, tanging sina Mir at Dr. Bangwul na lang ang naiwan sa bahay. Agad silang naghanda at pumosisyon sa depensa, mabilis na inasinta ni Bangwul ang kanyang pana sa mga kalaban at nakapatay ng dalawa. Ngunit nang mapalibutan siya ng mga tauhan ni Salmon, palihim na naglabas ng madilim na enerhiya si Salmon at agad siyang pinabagsak. Dahil sa galit, ginamit ni Mir ang kanyang kapangyarihan upang itaboy ang mga kalaban at iligtas ang kanyang kasama, ngunit sa harap ng napakalakas na madilim na enerhiya ni Salmon, siya ay natalo rin. Habang bumabalik sa alaala si Mir, naalala niya ang nangyari mahigit 15 taon na ang nakalipas, noong tinulungan ng 12 ang mag-ina ni Gumson at pinatahimik ang mga siga sa palengke. Labis ang pasasalamat ng pamilya, at si maliit na Jumon noon ay lubos na humanga kay Taan. Ginuhit pa niya si Taan bilang isang makinang na bituin sa kalangitan. Bagaman malamig at tahimik si Taan sa panlabas, likas siyang mabait at laging palihim na tumutulong sa tao. Noon din ay napag-usapan ng mga miyembro na halos 100 taon na mula nang huli siyang direktang nakipag-ugnayan sa mga tao. Sa kasalukuyan, matapos mawasak ang kanilang base, abala ang mga miyembro ng 12 sa pag-aayos at paglipat ng kanilang mga kagamitan papunta sa bagong taguan. Samantala, sina Taan, Wang, Donnie at G-Doll ay lumipad papuntang Pilipinas kunwari para maningil ng utang, pero ang totoo ay para imbestigahan ang grupo ni Salmon. Sa kabilang banda, nagpa siya ang mga babae na magkampong para makapagpahinga matapos ang mga nakaraang laban. Sa campsite, tuwang-tuwa si Mansok sa amoy ng pagkain, pero nang matikman ng sabaw ay nabulunan siya, pati si Kanji ng tikman ay ganoon din, mapait daw na parang caramel macchiato. Yun pala, si Bangwol ang nagluto at kung ano-anong kakaibang pampalasa ang nilagay niya. Habang pinipigilan siya ng mga kasama, biglang dumating si Mir, masayang niyakap ang mga kapatid at nagsaya sila sa paligid ng campfire. Pero ang tunay na pakay ni Mir ay ang mahiwagang potion na ipinahanda niya kay Bangwul para kay Donnie sakaling may panganib. Biglang nagkaroon si Mir ng ilusyon kung saan nakita niyang nakahandusay si Taan, unti-unting nawawala ang kapangyarihan. Samantala sa labanan, ininom ni Donnie ang potion at nagbago ang kanyang katawan, umuusok ang balat at namula ang buong katawan, tanda ng pagbabalik ng kapangyarihang anghel. Buong lakas niyang inatake ang demonyo, ngunit malakas din ito at nakasabay sa laban. Habang nawawalan ng kontrol si Donnie, biglang tumama ang side effect ng potion, dahilan para siya ay masaktan. Mabilis na pinabagsak ni Mansok ang demonyo at tinulungan si Donnie makaalis. Sa kabilang dako, hirap na hirap ang grupo ni Morrow laban sa mga demonyong hindi tinatablan ng kanilang mga atake. Ang tanging sandata na epektibo ay ang mahiwagang baston ni Morrow, pero ginamit niya iyon para protektahan si Lola Gums. Habang unti-unti nang nawawalan ng pag-asa ang lahat, dumating si Taan na parang tagapagligtas at sa bawat suntok niya, isa-isang bumagsak ang mga demonyo. Kahit wala ng kapangyarihan ng anghel si Taan, sanay na sanay pa rin ang kamao niya sa libo-libong taon ng pakikipaglaban kaya't mag-isa niyang pinabagsak ang lahat ng demonyo, wala ni isa ang nakatakas. Samantala, sa isang lumang folklore museum na halos nakalimutan na ng panahon, natagpuan ng mga demonyo ang huling soulstone na nagkukubli bilang isang ordinaryong bato. Habang naglalakad si Ogi, bigla niyang naramdaman ang matinding sakit at napunta siya sa basement kung saan natagpuan niya ang mahiwagang kulungan, laking gulat niya nang makita si Mir na bihag ni Salmon. Pagbalik sa mansion, wasak ang lahat ng paligid, halatang dinaanan ng mga demonyo. Tanging si Bangwul lang ang nakahandusay sa sahig, walang malay. Agad siyang nilapitan ng grupo at doon nila napagtanto na dinukot si Mir. Galit na galit si Taan at agad gustong sumugod para iligtas ang kapatid, pero pinigilan siya ni Morrow dahil hindi pa sila handang lumaban. Kailangan nila ng tiyak na plano bago sumabak sa laban. Pinakalma ni Morrow si Taan at nangakong gagawa ng paraan para mailigtas si Mir. Matapos nito, pumunta si Taan kay Gumson para tingnan ang lagay nito, halos wala ng buhay ang matanda, itim na ang balat dahil sa lason ng demonyo at hirap ng huminga. Ginawa ni Bangwol ang lahat ng paraan, gamit pa ang pinakamahal na halamang gamot, pero wala ring bisa. Habang wala nang maisip ang lahat, iminungkahi ni Wanson na buksan na lang ang Gate of Hell para maibalik ang kapangyarihan ng mga anghel, pero agad itong tinutulan ni Morrow dahil kapag nabuksan iyon, malalagay sa panganib ang buong mundo ng tao. Natahimik ang lahat at napaisip, dahil alam nilang may mabigat na kapalit ang bawat desisyon.
Patuloy pa ring sinusubukan ni Bang Wol iligtas si Gamson gamit ang gamot, pero lalong lumalala ang lagay. Habang nag-iisip si Morrow, napansin ni Wansong na palihim siyang aalis, alam niyang patungo ito sa kuta ng mga demonyo. Tanging si Wansong lang ang nakakaalam kung nasaan ang lungga nila, at kahit pilitin siya ng grupo na sabihin, tumanggi siya dahil utos ni Morrow na huwag magsalita. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo, at nang malaman nilang susugod si Morrow mag-isa, agad tumakbo si Wansong para ipaalam kay Taan. Alam ni Taan kung ano ang plano ng kanyang kapatid. Agad na umalis sina Taan at Wansong sakay ng kotse, habang nagtataka naman ang mga kasamahan nila sa biglaang pag-alis. Samantala, sa kuta ng kalaban, nagising si Mir at ang una niyang nakita ay si Salmon, na agad gumamit ng demonic energy para muli siyang mawalan ng malay. Sa mamasa-masang kuweba, nagsimula na ang huling ritual. Nakagapos si Mir sa isang altar na may mga sinaunang ukit, habang dahan-daang lumapit si Agi. Napansin ni Salmon ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Agi kaya't inilagay niya ang magic stone sa altar. Bumukha ang pakpak ng demonyo at ang kapangyarihan ni Agi ang nagdulot ng pagsasanib ng 3 bato sa isa. Mula rito, lumabas ang nakakakilabot na enerhiya na unti-unting sumisipsip sa lahat ng bagay sa paligid. Itinaas ni Salmon ang 2 kamay at nagsimulang bumigkas ng mga sinaunang orasayon. Unti-unting lumabas mula sa katawan ni Mir ang isang maliwanag na sinag, iyon ang kaluluwa ng dragon, na nagmistulang bilog na liwanag na lumulutang sa ere. Nakatayo si Agi, handang lamunin ito upang tuluyang maibalik ang kapangyarihan ni Hiei. Samantala, sa labas ng lagusan, natagpuan ni Morrow ang lihim na pintuan ng kuta. Ginamit niya ang kapangyarihan ng mahiwagang tungkod at lumitaw ang asul na liwanag na bumalat sa paligid. Sinubukan niyang alisin ang selyo, ngunit hindi sapat ang lakas niya. Damaloy ang dugo sa kanyang bibig habang lumuhad sa sakit. Sa mismong sandaling susunggaban ni Agi ang kapangyarihan ng banal na dragon, biglang bumalik sa kanyang isipan ang matamis na alaala nila ni Mir noon. Napahawak siya sa ulo at napasigaw sa sakit bago tuluyang bumagsak. Galit na galit si Salmon nang bumagsak sa lupa ang bato ng enerhiya, tila nasayang lahat ng kanyang pagsisikap. Biglang yumanig ang paligid at nagkabitak-bitak ang pader hanggang sa tuluyang gumuho ang harang. Pumasok si Morrow at malakas na tinawag ang pangalan ni Mir. Nagwala si Salmon at sinubukang gamitin ang lakas ng magic stone, ngunit biglang naglaho ang lahat ng demonyong enerhiya sa kanyang katawan. Sa galit, sinugod niya si Morrow at tinaga ito, pero hindi man lang ito tinablen. Isa pang demonyo ang nagtangkang agawin ang tungkod ni Morrow, ngunit agad itong naging abo. Binalaan ni Morrow ang mga natitirang demonyo at sabay silang sumugod, ngunit kalmado niyang pinaikot ang tungkod at pinabagsak ang bawat isa. Ang nakakakilabot na kapangyarihan ni Morrow ay sapat upang durugin ang buong hukbo ng mga demonyo. Pagkatapos noon, lumikha siya ng 5 kopya ng sarili at habang nakangiti, sabay-sabay silang umatake kay Salmon na nanatiling nakatayo, walang takot sa mukha. Samantala, isa-isang natalo ng mga clone ni Morrow ang mga demonyo. Ngunit biglang natuklasan ni Salmon ng isang nakamamatay na kahinaan. Isang itim na sinag ng demonic energy ang bumaril na kazambilis ng kidlat at tumama kay Morrow. Hindi siya nakaiwas at agad na bumaon ng enerhiya sa kanyang katawan, dahilan upang siya'y bumagsak sa matinding sakit. Kahit sugatang-sugata, pinilit pa rin ni Morrow na tanungin si Salmon tungkol sa tunay nitong balak, kung plano ba nitong muling buksan ang Gate of Hell. Sa sandaling iyon, nagising si Agi, bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan, kung saan muntik na siyang mamatay at ginawa ni Mir ang lahat upang mailigtas siya. Ang luha ni Mir noon ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Biglang dumating si Taan, dala ang kapangyarihan ng Diyos na tigre, at galit na handang labanan si Agi. Ngunit hamarang si Mir at ginamit ang lakas ng dragon upang itulak si Taan palayo. Hindi natinag si Taan at agad siyang gumanti ng atake, dahilan upang tumilapon si Mir at bumangga sa bangin. Lumapit si Taan at mariing sinabi na ito na ang katapusan ni Agi. Sa oras na tatamaan na ni Taan si Agi, dumating si Morrow at pinigilan siya. Sinabi ni Morrow na ito ang kalooban ng Diyos, ipinahayag ni Morrow na buburahin niya ang lahat ng alaala ni Mir at Agi, at inutusan si Taan na dalhin agad si Mir palayo, siya na ang bahala sa natitira. Habang dinadala si Mir, sumigaw si Agi sa sobrang dalamhati. Tumayo si Morrow sa harap ni Agi at malamig na sinabi na mararanasan ni Agi ang habang buhay na pagkakabaon sa impyerno. Lumitaw ang asul na bilog ng kapangyarihan, at ang mga tanikala ng selyo ay bumaon, tuluyang ibinabalik si Agi sa kailaliman ng impyerno. Sa pagbalik ng panahon, makikita si Mir at Kongji na patuloy na hinahabol ang mga masasamang espiritu. Kahit nakita na nila ito, nakatakas pa rin ang mga demonyo. Nawalan sila ng bakas, ngunit nanatili ang presensya ng kasamaan sa paligid.
Mahinang bulong ni Kongji, nandito pa rin siya, kaya nagpasya siyang maghiwalay muna sila upang mapalawak ang paghahanap. Ilang sandali lang, biglang lumabas si Kanji mula sa likod ng isang matandang puno, dahilan upang mabigla si Mir. Nabigo man ng habulan, hindi ito ipinakita ni Mir. Sa halip, baka sa kanyang mga mata ang matinding pag-aalala dahil napansin niyang nagbago na ang mga masasamang espiritu, ngayon ay lumilitaw na sila kahit sa liwanag ng araw at parami ng parami. Sinubukan ni Kongji na baliwalain ang kakaibang pakiramdam, pero bigla niyang napansin na si Mir ay walang balak bumalik kasama niya. Nang sabihin ni Mir na mauna na siya, nakita ni Kongji sa matatag na titig ni Mir ang totoo, alam niyang may malalim na dahilan ito. Labis siyang nadismaya nang mapagtanto niyang patuloy pa ring nakikita ni Mir ang taong iyon. Bago siya umalis, muli niyang pinaalalahanan si Mir tungkol sa panganib kapag sinuwi niya ang batas. Hindi na ito basta personal na bagay ni Mir, dahil kapag nalaman ni Nataan at Morrow ang totoo, siguradong may mabigat na kapalit, lalo na para kay Agi. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Kongji at iniwan si Mir na mag-isa, pinapasan ng masakit na pagpili sa pagitan ng pag-ibig at tadhana. Sa kasalukuyan, unti-unting nagkamalay si Ogi, pagmulat niya, tumingin siya kay Mir sa huling pagkakataon bago itutok ang kanyang galit kay Salmon, na nagnakaw ng kanyang soulstone. Lumawak ang mga pakpak ni Ogi at lumipad siya diretso sa traidor. Sa sobrang galit, ginamit niya ang kapangyarihan ng demonyong pakpak at mabilis na sinugod si Salmon. Nakita niya si Morrow, ang dating nagselyo sa kanya, na nakahandusay sa lupa at hirap ng huminga. Sa isip ni Ogi, tinanong niya ang sarili kung dapat ba niyang patayin agad ito. Sinubukan ni Morrow abutin ang magic staff ngunit agad siyang tinapon ni Ogi. Sinamantala iyon ni Salmon at mabilis na umatake gamit ang kutsilyo, ngunit madali itong naiwasan ni Ogi. Ang pakpak ni Ogi ay matigas na parang bakal, nagsilbing matibay na pananggalang na walang bisa ang lahat ng atake ni Salmon. Sa isang hampas lang ng pakpak, tuluyan niyang napabagsak ang kalaban. Pagkatapos noon, lumipad si Ogi sa ere at ginamit ang lakas ng kanyang pakpak upang durugin si Salmon. Nang bumagsak ang pari sa lupa, agad ibinigay ni Ogi ang huling tama, tinapos ang libong taong buhay ng pari. Pagkatapos nito, nilapitan niya si Morrow na gumagapang papunta sa sinaunang altar. Hinawakan ni Ogi ang leeg nito at malamig na tinanong kung ano ang pakiramdam na hindi na niya kayang gumalaw. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit siya isinumpa noon. Sagot ni Morrow, iyon daw ay kalooban ng Diyos. Sa sandaling iyon, ginamit ni Salmon ang natitirang lakas ng bato at inatake si Ogi, dahilan upang bumalat ang dilim sa buong silid. Pagkatapos noon, iwinasiwas ni Ogi ang kanyang mga pakpak at lumipad palayo kasama si Mir, habang si Salmon ay bahagyang nakarecover at muling nabawi ang kaunting kapangyarihan. Si Salmon ay lumikha ng bagong hukbo upang habulin ang mga nakatakas. Sa malamig na sahig, tanging si Morrow ang natirang halos wala ng buhay. Pinilit ni Morrow abutin ang communicator para tawagan si Taan. Sa kabilang linya, narinig ni Taan ang pamilyar na boses ni Morrow, mahina, putol-putol, at halatang hirap huminga. Bawat salita ni Morrow ay parang martel yung tumatama diretso sa puso ni Taan. Ibinunyag ni Morrow na nasipsip ni Salmon ang kapangyarihan ni Haytay, kaya nagkaroon siya ng kakayahang kontrolin ang mga tao. Samantala, dinala ni Agi si Mir dahil gusto niyang makuha ang Dragon Soul na nakatago sa loob nito. Kapag nakuha ni Salmon ang kapangyarihang iyon, magiging walang talo siya. Sa huling sandali, binigyan ni Morrow ng utos si Taan na buksan ang Gate of Hell. Unti-unting humina ang kanyang hininga, at ang mga huling salita niya ay tungkol sa pagkakautang at isang huling paghingi ng tawad sa buong grupo. Pagkatapos noon, tuluyang nawala ang signal, sa labis na pagkabigla at lungkot, napasigaw si Taan ng pangalan ni Morrow habang dumadaloy ang luha sa kanyang mukha. Agad niyang inutusan si Juan na magmaneho ng mas mabilis dahil nasa panganib ang buhay ni Morrow. Pagdating nila, bumulaga sa kanila ang wasak na paligid. Sa gitna ng mga guho, nakita ni Taan ang walang buhay na katawan ni Morrow. Napaluhod siya, niyakap ang matagal na kasamang nakipaglaban, ang kapatid na matagal nang nag-alaga sa kanila. Ang sigaw ni Taan ay hindi na sigaw ng isang Diyos, kundi ng isang taong nawalan ng mahal sa buhay. Dinala nila ang katawan ni Morrow pabalik sa base, at lahat ay labis na nagdalamhati. Ang mahiwagang staff, kasama ang katawan ni Morrow, ay unti-unting naglaho, nag-iwan lamang ng asul na liwanag na lumipad palayo hanggang sa tuluyang maglaho. Biglang sumagi sa isip ni Taan ang isang alaala, nakaharap siya noon sa isang bato na nagsisilbing libingan ng isang tao, habang may tinig na nagpapaalala tungkol sa kahalagahan ng sangkatauhan at sa tungkulin ng mga anghel na protektahan ito, kahit kapalit ay sakripisyo. Sa kasalukuyan, mahinang bumulong si Taan na, ito ay isang malupit na tadhana.
Kita sa kanyang mga mata ang galit at pait. Pagbalik sa realidad, nakatayo siya sa harap ng Gate of Hell, isang napakalaking sinaunang harang. Tahimik siyang tinitingnan ng mga kasamahan habang alam nilang dumating na ang oras para buksan ito. Kahit pinipigilan siya ni Wonson, nanatiling matatag at desidido si Taan sa kanyang pasya. Ang matinding dalamhati ni Taan ay tuluyang naging naglalagablab na galit. Sa bawat hampas ni Tyson, yumanig ang lupa at kumulog ang langit. Bumagsak ang mga kidlat at unti-unting nagkaroon ng bitak ang malaking harang ng gate. Isang bugso ng asul na liwanag ang bumalat sa paligid, at sa isang malakas na sigaw, ibinuhos ni Taan ang lahat ng kanyang lakas sa isang matinding hampas, at tuluyang nabasag ang Gate of Hell. Ang tagal ng selyadong kapangyarihan ng mga anghel ay muling bumalik. Humarap si Taan sa kanyang mga kasamahan at mariing sinabi na nabuksan na ang gate, at may one day lang sila para hanapin si Mir, tapusin sina Salmon at Agi, at muling isara ang gate. Samantala, sa ibang lugar, isang ulap ng itim na usok ang bumalat sa mundo, dala nito ay kamatayan at kaguluhan. Nilamon ng kadiliman ang lahat ng liwanag, at ang langit ay naging kasing itim ng tinta. Kahit tanghali, bumabagsak ang kakaibang itim na alikabok na parang abo ng bulkan. Sa mga balita, sunod-sunod ang mga babala habang sa mga kalsada, nagkagulo na ang mga tao. Ang mga busina ay napalitan ng sigawan at karahasan. At saka nangyari ang pinaka-nakakatakot nang maramdaman ni Simon ang pamilyar na kapangyarihan, ginamit niya ang mahika para palayain ang lahat ng kaluluwa. Biglang nagitim ang mga mata ng mga ordinaryong tao at isa-isa silang nagwawala, nag-aaway, at nagpatayan na parang mga halimaw. Ang lungsod ay naging tunay na impyerno. Sa kabilang banda, si Gomson ay labis na naghihirap habang kumakalat ang sakit sa buong katawan niya. Nag-aalala si Bangwol, pero salamat sa pagbabalik ng kapangyarihang angelic, nagawa nilang linisin ang demonyong lason. Sa isang liblib na bundok naman, nakatakas sina Ogwi at Mir, at parehong nawalan ng malay sa loob ng isang malaking kuweba kung saan hindi sila mahanap ng mga demonyo. Samantala, kumilos na sina Taan at ang kanyang mga kasamahan. Ang tanawin ay parang bumalik sa libong taon na ang nakalipas, noong binalot ng apoy ng impyerno ang mundo. Sa gitna ng bangin ng kamatayan, buong tapang na lumaban ang grupo ni Taan laban sa mga demonyo. Sa tulong ng kapangyarihang angelic, madali nilang natalo ang napakalaking hukbo ng kalaban. Mula sa langit, sunod-sunod na bumagsak ang mga kidlat, nililiwanagan ang labanan ni Taan laban kay Hiyay, ang dati niyang itinuturing na kapatid, pero ngayon nilamon na ng kasakiman at kapangyarihan. Sa sandaling tatapusin na sana ni Taan ang laban, bumalik sa isip niya ang mga alaala ng nakaraan. Sa huli, pinili niyang talikuran si Hiyay at lumayo. Hinawakan siya ni Moro at sinabing sapat na iyon, ngunit iginiit ni Moro na si Hiyay ay tuluyan ng naging demonyo at dapat nang patayin. Sa sandaling iyon, hinarap ni Moro si Hiyay na ngayon ay isa ng masasamang espiritu. Isang boses ang umalingaw-ngaw, nagsasabing ito ang kagustuhan ng Diyos, na dapat nang lipulin si Hiyay. Ginamit ni Moro ang kapangyarihan ng staff at lumikha ng barrier na bumalat kay Hiyay. Nagsimulang sumigaw si Hiyay ng malakas, ngunit sa sandaling nagdalawang isip si Moro, humina ang kanyang spell. Doon biglang sumabog si Hiyay, winasak ang mga tanikala, at agad siyang inatake. Malapit nang lumitaw ang itim na buwan, at kasabay nito ay muling magbubukas ang Gate of Hell. Ang utos ay ibinigay ng malamig, ipakalat ang balita at paghiwa-hiwalayan ng mga anghel. Pagkaalis ng mga tauhan, biglang lumitaw ang Diyos ng kadiliman. Isang malakas na agos ng demonyong enerhiya ang pumasok sa katawan ni Salmon, at muli siyang nagsimulang maghanap ng kanyang susunod na biktima. Sa isang tigang na lupa, nakaluhod si Agi habang paulit-ulit na nagdarasal. Habang labis niyang ninanais na magkaroon ng kapangyarihan tulad ni Moro, unti-unting lumitaw mula sa kadiliman ng isang anino, ang presensyang matagal na niyang nararamdaman. Nagsalita ang estranghero at tinanong si Ogwi kung siya ba ang nilalang na matagal nang nagmamasid sa kanya. Dahan-dahan niyang ginamit ang mga salita para guluhin ang isip ni Ogwi. Sinabi niya na matagal na niyang inoobserbahan si Ogwi dahil naniniwala siyang iba ito sa karaniwang tao. Kinutya niya ang pananalangin ni Ogwi, tinawag itong walang saysay at hanggal, at idiniin na kailanman ay hindi ipagkakaloob ng Diyos ang banal na kapangyarihan sa isang hamak na tao. Lumapit siya at bumulong ng isang mapanuksong alok na kung gusto talaga ni Agi na makasama si Mir, may iisang paraan lamang, iwanan ng mahina niyang anyong tao at tanggapin ang kapangyarihang mas mataas pa sa mga anghel. Idinagdag pa ng estranghero na sa halip na sumunod sa mga utos ng mga anghel, mas mabuting siya mismo ang maging sinusunod ng mga ito. Iniabot ng estranghero ang kanyang kamay bilang tukso at tinanong kung gusto ba ni Agi ang kanyang tulong. Hindi na ito naghintay ng sagot, agad niyang pinatak ang sarili niyang dugo sa katawan ni Agi. Sa sandaling iyon,
Ang itim na enerhiya ay pumasok sa puso ni Ogui, at nagsimula siyang magnisay sa matinding sakit habang unti-unting nagiging isang ganap na demonyo. Pagkaraan, lumitaw si Summon upang hanapin si Ogui. Hinikayat niya itong makipagsanib puwersa upang buksan ang Gate of Hell at wasakin ang mga anghel. Ngunit ngumisi lang si Ogui nang may panguuyam, malamig niyang sinabi na wala siyang dahilan para sundin si Summon. Lumapit siya ng dahan-dahan, taglay ang mga matang puno ng paghamak, at idineklara niyang si Summon ay walang iba kundi isang inutil na high priest, isang mahina na ang alam lang ay ilang mumunting mahika. Binalaan niya itong huwag magyabang at matutong sumunod sa kanyang utos. Idinagdag pa ni Agi na ang tanging misyon ni Summon ay tanggapin ang mga utos mula sa kanya at pahalagahan ng kaawa-awang buhay na meron siya. Sa narinig, napayuko na lang si Summon at nanginginig sa takot. Ilang sandali pa, humarap si Kongji kay Ogui, sumigaw ng may sakit at galit, tinatanong kung bakit niya sila pinagtaksilan. Walang emosyon ang sagot ni Ogui, sawa na raw siya sa lahat. Pagod na siyang makulong sa mga hangganang itinakda ng Diyos. Nang banggitin ni Kongji ang pangalan ni Mir, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Agi, ngunit agad ding napalitan ng lamig at pagwawalang bahala. Sinubukan pa rin ni Kongji na hikayatin siya, sinasabing hindi pa huli ang lahat para humingi ng kapatawaran. Ngunit itinaas ni Ogui ang kanyang kamay at lumikha ng makapal na enerhiya ng kadiliman na unti-unting nagtipon. Sinabi niya na iyon na ang huling pagkakataon na patatawarin niya si Kongji. Nang malaman ni Mir ang nangyari, dali-dali siyang tumakbo patungo sa kanilang tagpuan, ngunit wala na roon si Ogui. Sa gitna ng kawalan, bumagsak si Mir at napaiyak ng labis. Sa kasalukuyan, matapos makatakas mula sa lungga ni Salmon, nakita ni Ogui na bumalik na ang kapangyarihan ng banal na dragon kay Mir. Dahan-dahan siyang nagising at humarap sa taong pinakamamahal niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata, sinabi ni Agi na bumalik na ang lahat ng kanyang alaala. Tugon naman ni Mir, tatawagan daw niya si Taan, ngunit bago pa siya makalayo, nagsalita si Agi at tinanong kung mananatili pa rin ba siyang bilanggo habang buhay. Masakit na tinanong ni Mir kung bakit niya sila pinagtaksilan, ngunit biglang sumakit ang katawan ni Ogui at hindi niya naipaliwanag ang totoo. Bumagsak siya at pinanood na lang si Mir habang unti-unting naglalaho sa kanyang paningin. Sa kasalukuyan, binalot na ng dilim ang lungsod, ang mga taong sinaniban ng masasamang espiritu ay nabaliw at nagsimulang magpatayan. Dahil dito, agad kumilos ang grupo ni Taan, habang pinagmamasdan ng mga nagwawalang demonyo, inutusan ni Taan ang lahat na gamitin ang mga sasakyan. Ipinaalala ni Taan na ngayong nabawi na nila ang kapangyarihan ng mga anghel, wala na silang dapat ikatakot sa masasamang espiritu, at kaya na rin nilang linisin ang mga ito. Mahigpit niyang iniutos, bawal pumatay ng tao, agad pagkatapos noon, sumugod si Taan sa isang club. Nagkagulo ang mga tao sa loob nang makita siya, ang mga masasamang espiritu ay nakapasok na. Inihanda ni Tyson ang buong katawan at isang suntok lang ay nilipad na ang unang espiritu. Habang papasok pa siya, napansin niyang patuloy na dumarami ang sinasaniban. Ang pinuno ng club ay lumapit at nagmakaawa kay Tyson na tulungan sila. Ngunit sa harap ng mga demonyo, walang awa si Taan. Bawat suntok niya ay may dalang nakakayanig na lakas. Matapos niyang lipulin ang mga espiritu, agad siyang umalis. Samantala, dumating na si Summon sa kinaroroonan ni Mir. Pinakawalan niya ang malakas na enerhiya ng kasamaan na tumama kay Mir, ngunit hindi ito natakot. Sa isang galaw lang, napalipad niya ang mga masasamang espiritu. Agad namang sumugod si Summon, mas lumakas pa ang itim na enerhiya, at gamit ang nakakakilabot na kapangyarihan, itinapon niya si Mir. Pagkatapos niyang mahuli ito, agad siyang tumakas, sa kabilang banda, patuloy pa ring hinahanap ni Taan at ng kanyang grupo si Agi. Sa gitna ng daan, biglang lumitaw si Agi at hinaranggan ng sasakyan. Nagalit ang lahat nang makita ang taksil, ngunit pinigilan sila ni Taan. Tahimik niyang tinanong si Agi kung nasaan si Mir. Masakit na inamin ni Agi na si Salmon ang kumuha kay Mir. Nakiusap siya kay Taan na bigyan siya ng oras upang makabawi, at nang dumating ang tamang panahon, tatapusin na raw niya ang lahat. Samantala, dinala na ni Salmon si Mir sa dating kuta ng mga anghel. Doon, ginamit ni Salmon ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang pintuan papasok sa lihim na silid. Ipinatong niya si Mir sa isang sinaunang altar na bato, at saka pinakawalan ng malakas na enerhiya ng kadiliman upang sipsipin ang kapangyarihan ng banal na dragon. Nagsimulang maramdaman ni Salmon ang daloy ng dalisay na kapangyarihan sa buong katawan niya, na nagbigay sa kanya ng matinding sarap at kasiyahan. Habang nalulunod sa euphoria, agad niyang sinimulan ng pagbasag sa selyo ng mga sinaunang isang estatwa. Samantala, kakarating lang ng grupo ni Taan, ngunit sinalubong agad sila ng mga masasamang espiritu.
Mula sa itaas, pinagmamasdan ni Agi ang lahat habang pinipilit niyang makabawi ng lakas. Habang naghahanda na ang lahat para umatake, biglang napansin ni Taan ang kakaiba. Agad niyang pinatigil ang kanyang mga kasama at sinabing ang mga kalaban nila ngayon ay hindi lang mga demonyo, kundi pati mga dating kasamahan nila na nasa nibe ni Salmon. Agad niyang inutusan ang kanyang koponan na tawagin ang kanilang mga sandata, sila ang bahala sa mga masasamang espiritu, habang siya mismo ang hahabol kay Salmon. Nagsimula ang matinding labanan, si Taan mag-isa ay sumugod, pinabagsak ang bawat kalaban sa harapan niya. Sa kabilang panig, ginamit ni Juan ang kapangyarihan ng unggoy at lumitaw ang dalawang baston sa kanyang mga kamay, mabilis niyang pinabagsak ang mga espiritu isa-isa, tinutuligsa pa habang lumalaban hanggang sa bumagsak ang mga ito sa impyerno. Si Kongji naman ay napilitang harapin ang sarili niyang mga dating kasamahan, mga anghel din na may kapangyarihan ng 12 hayop ng zodiac. Hindi nila kayang saktan ang mga minahal nilang dati, kaya mas naging mabigat at masakit ang labanan. Samantala, mag-isa nang sumugod si Taan papasok sa banal na silid, binalot ng apoy ang kanyang katawan. Bawat suntok niya ay may dalang mapangwasak na lakas na nagpapabagsak sa lahat ng humaharang sa kanya. Hanggang sa tuluyan na niyang hinarap si Salmon, agad namang tinawag ni Salmon ang mga masasamang espiritu para palibutan si Taan. Mula pa noong unang panahon, nang unang bumangon ng Diyos ng Liwanag, binigyan niya ng tadhana ang 12 nilalang, ang mga anghel na tagapagdala ng kapangyarihan ng espiritong hayop. Ipinanganak sila para gabayan at protektahan ng sangkatauhan. Ngunit ang kadiliman, puno ng inggit at takot, ay gumamit ng mga kampan upang palaganapan ng masasamang enerhiya sa buong mundo. Habang unti-unting naglalaho ang liwanag at nabubulok ang daigdig, ang mga tao ay naging uhaw sa dugo at ginawang mga nilalang ng kadiliman. Sa harap ng pagkalipon ng sangkatauhan, ang mga anghel ay nagpasyang lumaban, araw-araw nilang winawasak ang mga demonyo sa walang katapusang digmaan. Habang patuloy silang nakikipaglaban, ginamit ng kadiliman sa pamamagitan ni Naogi at Sin ang kapangyarihan nito upang lasunin si Heay, ang sagradong hayop ng mga anghel. Sa huli, si Heay ay tuluyang naging makapangyarihang espiritu ng kasamaan, isang sandatang ginamit laban mismo sa mga nilalang na minsan niyang pinotektahan. Isa-isa nang bumagsak sina Hanu, Master Rabbit, Yang Mi, at Doggy sa harap ng nakakatakot na kapangyarihan ni Heay. Sa sobrang galit at desperasyon, ibinigay ni Taan ang huling malakas na suntok na tuluyang tumapos sa buhay ni Heay. Pagkatapos noon, ang masamang enerhiya kasama ng kapangyarihan ng mga anghel ay muling naitago at naselyohan sa kailaliman ng Gate of Hell. Lumipas ang napakaraming taon, at ang inaakalang nawasak na si Salmon ay biglang nagbalik sa anyong tao, hudyat ng panibagong laban ng tadhana. Sa labas, ang mga nakaligtas ay napalibutan na ng mga masasamang espiritu habang si Agi ay tahimik lang na nakamasid sa lahat. Sa loob naman ng Oriental Medicine Clinic ni Taan, nabasag ang katahimikan nang magsimula ang isang labang yumanig sa buong paligid. Nakatayo si Salmon na may mapang-asar ng ngiti, at inalok niya si Taan ng kasunduan, kung sasama siya sa kanya, makakamit daw niya ang mas mataas na kapangyarihan na walang makakapigil. Pero hindi sumagot si Taan, bagkus ay sumugod siya ng buong puwersa, at sumabog ang enerhiya ng kanyang galit. Bawat suntok niya ay may bigat ng pighati at pagkamuhi, tinataboy ang mga masasamang espiritu. Ngunit hindi natakot si Salmon, bagkus ay lalo pa siyang tumawag ng mas maraming espiritu. Tinamaan si Taan ng isang mabigat na atake na nagpahina sa kanya, pero pilit pa rin siyang lumaban, naglabas ng sunod-sunod na suntok hanggang sa tuluyang mapulbos ang mga demonyo. Subalit sa gitna ng laban, lihim siyang tinaga ni Salmon, dahilan para siya ay bumagsak sa sakit. Kahit hirap, pinilit ni Taan bumangon, nilahad ang lahat ng natitirang lakas, at pinakawalan ng isang apoy na suntok na sinunog ang kalaban hanggang sa maging abo. Ngunit habang pagod na pagod si Taan, sinamantala ni Salmon ang pagkakataon at pinakawalan ng isang bugso ng madilim na enerhiya na tumama diretso kay Taan, dahilan para siya ay tumilapon ng malayo. Unti-unting naglaho ang apoy ng spirit beast sa kanyang katawan. Samantala sa labas, matindi rin ang labanan ni Donnie, G-Doll, at Kung G laban sa mga dating kasama nilang nahulog na sa kontrol ni Salmon, sina Hanu, Yang Mi, at Master Rabbit na ngayon naging mga walang kaluluwang papay. Walang awa silang umatake, at bawat palo ay parang patalim na tumatagos sa puso. Pilit na nagtatanggol ang grupo ni Taan nang hindi nila kayang saktan ng husto ang mga dating kaibigan. Pero napagtanto nila na kung patuloy silang mag-aatubili, sila naman ang susunod na babagsak. Kaya napagpasyahan nilang palayain na lang ang mga ito sa pamamagitan ng labanan. Isa-isa nilang pinakawalan ang tunay na kapangyarihang taglay nila, at unti-unti nilang nababawi ang laban. Habang nababawasan ang mga kalaban, doon naman sa gitna ng labanan, biglang lumitaw ang madilim na aura, si Agi.
Mabilis siyang lumipad pababa at sinipa si Salmon ng malakas hanggang sa bumangga ito sa pader. Agad na nagsagupaan sina Agi at Salmon na parang dalawang gutom na demonyo, nagtilamsikan ng mga apoy habang nagbabanggaan ang kanilang mga espada. Sandaling nagulat si Salmon pero agad siyang nakabawi ng kumpiyansa dahil taglay niya ngayon ang kapangyarihan ni Hiay at ang Dragon Soul sa loob niya, kaya hindi siya matatalo ni Agi. Mabilis niyang pinakawalan ang madilim na enerhiya na nagpabagsak kay Agi at unti-unting kumakain sa lakas nito, dahilan para umiti sa kasiyahan si Salmon. Tinipon niya ang kanyang lakas upang tuluyang wasakin si Mir, pero bago pa tumama ang atake, mabilis na sumugod si Taan at hinaranggan iyon para protektahan si Mir. Napangisi si Salmon at sinabing wala ng silbi si Mir dahil wala na itong kaluluwa. Pagkatapos noon, tinangka niyang tapusin si Taan, pero biglang hamarang si Agi at sinalo ang nakamamatay na atake para sa kanya. Sa sobrang lupit, sinira pa ni Salmon ang mga pakpak ni Agi na halos ikasigaw nito sa sakit, habang walang magawa si Mir kundi panoorin ang kanyang minamahal na pinahihirapan. Ang pagkamatay ni Agi ang naging mitya ng matinding galit ni Taan. Muling nagbalik ang banal na apoy sa kanyang katawan at buong puwersang sumugod siya, pinakawalan ng isang malakas na suntok na nagpabagsak kay Salmon. Hindi kinaya ng kaaway ang bugso ng kapangyarihan ni Taan, at habang tinutupok ng asol na apoy ang kaluluwa ni Salmon, nagsisigaw ito sa sakit hanggang sa tuluyang maglaho sa impyernong apoy. Nang hamupa ang liwanag, bumalik ang dragon energy kay Mir. Dahan-daang bumangon si Mir, luhaan habang nilalapitan si Agi at napagtantong wala na itong buhay. Sa matinding sakit, bumagsak siya at inalala ang masasayang sandali nilang dalawa. Pagkatapos nito, nagtipon ang lahat sa harap ng Gate of Hell at sabay-sabay nilang ginamit ang angelic power upang muling isara ito. Kumalat ang asol na liwanag sa buong lungsod, at ang mga taong dating naging alipin ng masasamang espiritu ay biglang bumalik sa normal, tulala at hindi alam kung ano ang tunay na nangyari. Sa gusali ni Taan, ang mga anghel na dating nagsakripisyo ng kanilang buhay ay muling nabuhay. Si Master Rabbit ay nagising habang hinihimas ang ulo at nagrereklamo dahil masakit pa ang buong katawan niya sa pagkakabugbog. Sina Yangmi at Doggy naman ay nagmulat ng mga mata, gulat na gulat at nagtataka sa paligid nila. Agad namang lumapit si Mansuk, niyakap niya ng mahigpit si Yangmi habang umiiyak sa tuwa. Sina Donnie at Gidal ay halos maluharin sa saya nang makita nilang bumalik si Hanu, at tulad ng dati ay nagbibiruan at nagtatawanan sila na parang walang nangyaring paghihiwalay. Napuno ng halakhakan at luha ng kaligayahan ang muling pagkikita nila, para silang isang pamilyang muling nabuo. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, tahimik lang na nakangiti si Taan sa gilid, matagal na rin mula nang maramdaman nila ang ganitong kapayapaan. Lumipas ang panahon at unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Sa balita, binanggit ang tungkol sa isang anonymous philanthropist na may bansag na, Tiger, na nag-donate ng malaking halaga sa isang orphanage, bagay na ikinatuwa ni Taan. Nagsimula na ang mga araw ng katahimikan, at muling nasanay ang lahat sa bagong mundo kung saan wala ng mga demonyo. Kinagabihan, nagtipon sila sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada, nagtatawanan at nagsasalo-salo habang nagtotoast ng kanilang baso. Ang mga simpleng pagkain gaya ng spicy rice cakes at fried food ay tila naging napakasarap. Panang tawa at saya ang paligid. Sa oras na yun, tumayo si Granny Jim para salubungin ang kanyang apo, at agad niyang pinahawak kay Taan ang sanggol. Natawa si Taan at sinabing kamukhang kamukha ito ni Granny Jones. Sa sandaling iyon, para silang isang tunay na pamilya, tahimik, masaya, at buo. Akala ng lahat ay mananatili na ang kapayapaan, ngunit sa puso ni Mir, hindi pa rin mawala ang pangungulila kay Ogie. Kaya nagpa siya siyang hanapin ang lugar kung saan ito dating nasil. Ngunit pagdating niya roon, isang kakaibang nilalang ang biglang lumitaw, dahilan para manginig siya sa takot. Samantala, naramdaman din ni Taan na may hindi magandang nangyayari, tumigas ang kanyang mukha at mahigpit niyang pinisil ang kamao. Sa base naman, ang dating tahimik na lugar ay ngayoy wasak at madilim, biglang nagliwanag ang mga energy stone, at sa parehong sandali, muling tumibok ang puso ni Agi, hudyat na ang kasamaan ay hindi pa tuluyang naglaho. Dito nagtatapos ang pelikula 12, 2025, maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.